canvas to center. Itong move canvas to center, ano to, parang uh, isa sa magandang ano to tools para sa or function siya, feature siya ng clip para sa in-between. Sa stylus meron ito. Sa old stylus or sa Retas, sa HD version, meron na siyang function na ganito. Ganito rin. Iba lang ang ano niya, ang process niya, pero halos parehas na rin naman. So, ito yung sample nun. Meron tayong key drawing. Lalagyan ko lang siya ng markup. Lagyan na natin ng markup na light. So, meron tayong A1, ano, doon sa A5 din, meron tayo. So, lagyan din natin ng markup na light blue. So, meron tayong A1 and A5. So, may tatlong in between. Yung 2, 3, 4. So, kukunin natin yung in between ng 3. So, sa ibang tutorial, tinuro ko na paano mag-set sa light table. So, flip natin. Yan, kita nyo. Flip tayo ngayon. So, lagi nasa ilalim yung smaller number no, para A1 then A5. So, in between niya, kukunin natin. So, nagbago yung shape niya, no, saka yung position. So, ang gagawin lang, pili ka lang dito any key drawing, no, then usog lang natin siya. Nakita nyo na unpeg na siya. Then, pwede dito sa gitna or depende sa inyo kung saan kayo, anong gagawin yung position. Then after that, gagawin nyo lang itong move canvas to center. Then, napansin nyo gumagalaw yung pinaka, baga yung peg niya, no, gumagalaw. So, 50 tayo lagi kasi 50 yung pinaka gitna ng center. Yung pinaka center natin. Then, okay lang natin. So, dito pala makikita nyo na sumentor na yung drawings, no. Sa kanyo lang lagyan ng in between. Punta lang kayo dun ulit sa number nyo. Then, click nyo yung triangle. Then, yan. Then, lagyan na natin ng shadow. Sa shadow, yan. Ay, yun. So, i-flip natin. Then, lagyan na natin ng A3. So, may A3 na tayo. So, paano natin ipipeg ulit? Punta lang tayo dito sa light table. Nakita nyo to. Click nyo lang yung ulit yan. Ayan. So, ayun, nakaisang na tayo. In between na tayo. Then, next natin yung 2. Ito, pwede nyo itong ilipat na lang din. Ng 3. Ayan siya. Pero, nyo lang, double click nyo lang kasi baka mamaya naka-unpeg pa siya. Yan. Pag okay na kayo, punta kayo sa 2. Then, move nyo lang ulit yon. Ito. Then, move nyo natin. Dito naman natin ilagay. Then, i-center ulit natin. Yan. Tapos, tayo sa 2. Then, 1. Pwede dito din yung napiliin ko ano yung gamitin yun. Then, yung shape. Yan. So, pag okay na, then, oops. Yun. Then, ipeg na ulit natin. Ayun. So, tapos na natin yung A2. Ay, A4 pala. Nauna ko. So, A4 pala. A4. A4 pala to. Nabaliktad din Kapali lang ako ng ginamit na key drawing. Dapat pala 3 and 1. So, okay lang. Pag ganyan, so gagawin lang natin. Cut lang natin. Then, di ba tayo dito sa, ayun. Oops, hindi siya na-copya. Yan, ayun. Yan. So, meron tayong A4. A4. Yan. So, may A4 na tayo. Then, yung pala kanina. Dapat. Yan, para makuha natin yung 2. Diba?
So, yan na lang natin. Check lang natin para make sure lang na nasa peg siya. So, same process. Move nyo lang to ulit. Ito naman, kahit saan yan pwede. Pwede doon o dito naman para kita natin. Then, move canvas. Then, 50. 50 din okay lang natin. Then, piliin natin yung 2. Then, 1. Ayan, nakita nyo, nag-shift na 1. Then, shape. Yun. Ayan. Tapos, shadow. Kita nyo, then, shadow natin. Oh, yan. Tapos, 2 is A2. Then, balik mo natin sa dati. Wala kasi itong ano eh. Gusto ko sana lagyan ito ng shortcut para hindi ka na pindot-pindot dito. Sa keyboard shortcut na lang eh. Pwede na sana. Kaso wala. Wala siyang shortcut. So, yun. So, tingnan natin. Try natin i-load yung 2, 4, and 5. So, yun na siya. Kita nyo, in between na siya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ganoon na lang ang gamit ng ano, no? Move canvas to center. So, pag sa character naman, apply nyo rin yan. Madali na yan. Madali na rin naman yan. Gagamitin nyo na pag malalayo yung galaw. So, yan. So, short tutorial lang to, ano? Para sa move canvas to center. Okay.